Magandang araw Pilipinas, narito muli si Dabs. Ito nga po ang content ngayon, ang ginalit ni Xi Jinping sa ginawa ng US at sa ginawa ng franchise. At talaga naman pong itong China ay talagang malaki ho at talaga nalalaman na rin. Hindi ko alam kung utak na rin yung mga sapak sa ulo. At dapat naman pagsabihan niya mga yan, kasi unang-una sa nangyari sa France ay nitumong pasok sila sa nautical mile ng karagatan ng France, ay nire-radio challenge sila, ay malamang hindi to sumasagot. Ito kasi Chinese Coast Guard, ganito ang gawain nito pag nire-radio challenge hindi nasagot ay nung bombahin sila. Ngayon ay buti hindi sila pinatamaan, so ngayon nag-iiyak at nangangawa daw si Xi. At sa US naman ay medyo hindi nakapasok ang ilang Chinese Coast Guard dahil nga po sa may balak po itong pumasok sa Ayungin Shoal o sa Philippine sa ating Philippines Economic Zone or West Philippine Sea. Gusto po niyang pumasok ay hinarang po ng US. At yun, isa na naman po rin yun nang gagalaite ang Chekwan Aray, mga aray, lalo na si Xi. At talagang nakakatikim sila ng ultimatum. Tamo yung mga yan, pag malalakas naman sa ang kabangga nila ay talagang hindi sila makaporma. Pero sa atin, lintik tayong bulihin yung mga yan. Ngayon, kaya ito po is itong mga balitang to is hindi naman nakakatuwa kung susumahin. Ang ano nga lang ho dito, mag-ingat ni sila dahil nga po kaya nagkakaganto, nasa kanila naman so magaling, marami silang ginagawang mga hinihimay-himay na kwento na kung ano-ano. Pero pag sa kanila namang ginawa yan, tamo sila, kulang na lamang ay maglumugmok at maglupasay parang inagawa ng kindi. Yan ang mga padahak ng mga Chinang yan Ako po, Diyos ko po, kaya napapatawa, parang inagawa ng kindi, mga nag-iiyak. Coast Guard na nagtatangkang pumasok sa tubig malapit sa Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng Pentagon, ang USS Nimitz ay nagmamaniobra upang itaboy ang maraming barkong Chino, kabilang ang isa sa pinakamalaking Coast Guard cutter nito. Sinubukan nilang lumipat sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipinakita ng satellite imagery na sinuri ng mga defense analysts ang Nimitz na direktang naglalayag sa landas ng Chinese flotilla. Nang tumanggi ang Coast Guard ng China sa mga utos na ilihis ang kanilang kurso, sinabi ng mga source na ang mga malalapit na babala sa radyo ay inilabas ng US para magdeklara sa lugar na nasa ilalim ng jurisdiction ng Pilipinas. Karaan ng ilang mainit na minuto, ang mga barko ng China ay biglang tumalikod sa pinagtatalo ng zona sa halip na makipagsapalaran sa direktong pagharap sa barko ng US. Ito ay minamarkahan ang unang naiulat na pagharap ng mga barkong Chino ng mga puwersang pandagat ng Amerika ngayong taon. Nagbabala ang mga eksperto na nagpapahiwatig ito ng isang makabuluhang paglala ng mga tensyon sa South China Sea habang patuloy na binabaluktot ng Beijing ang mga kalam na ito sa mainit na pinagtatalo ng daluyan na tubig. Inuri naman ng gobyerno ng Pilipinas ang paggiit ng tugon ng Nimitz sa pagtatanggol sa maritime claims nito at pagtulak pabalik laban sa malawak na agenda ng soberanya ng China. Tinawag ng mga opisyal ng Pentagon ang insidente na ito bilang pinakabagong halimbawa ng pagbabaliwala ng China sa internasyonal na batas at sinusubukang pilitin ang mga kapitbahay nito sa mga mapanduksyong paramilitar na aksyon. Nilinaw nila na ang US ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng kalayaan sa mga operasyon sa pag-navigate upang hamunin ang mga labag sa batas na pag-aangkin ng China. Gayunpaman, maraming mga takot na kaganapan tulad ng malapit na engkwentro ngayon ay nagpapataas din ang mga panganib ng isang salungatan sa pagitan ng mga superpower na bansa. At ito pa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Tirong Explain at hinango ko po dyan ang content na yan. Sa kanilang mamahaling barko. Sa isang malaking paglala ng tensyon sa pagitan ng France at China, isang French naval vessel ang nag-launch ng missile na malapit ng matamaan ng isang Chinese destroyer na dumadaan sa tubig ng France. Ang insidente ay naganap kahapon sa baybayin ng Marseille habang ang Chinese Type 055 destroyer na Renhai ay lumilipat sa internasyonal na tubig malapit sa mainland ng France. Ayon sa mga opisyal ng depensa ng France, nabigo ang Renhai na tumugon sa paulit-ulit ng mga babala na baguhin ang landas at mapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa mga aset ng hukbong dagat ng France sa lugar. Malinaw naman ho ang ginagawa.
ng China. At huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe kay Sid Dream Vlog. Pakasuportahan po ng ang channel at huwag niyo pong kalimutan mag-click ang notification bell para lagi po tayo updated. Ang Micah ay lumihis ng landas at halos hindi naman tumama sa Chinese destroyer na 50 meters lamang ang layo. Parehong nagmaniobra ang dalawang barko upang maiwasan ang direktang pagtama, ngunit ang muntik na pagbagsak ay nagpagalit sa mga pinuno ng China. Pinundina ng Chinese President Xi Jinping ang reckless and dangerous action ng French Navy at sinabing maaari silang magdulot ng malaking insidente at nagbabanta pa sa buhay ng mga Chinese na sundalo. Gayunpaman, pinanatili ng mga opisyal ng France na paulit-ulit na binalaan ng Renhai at ang kabiguan nitong ilihis ang landas ay wala silang pagpipilian kundi magpaputok ng kanilang babala. Ayon sa US Navy na sumusubaybay sa mga aktibidad ng hukbong dagat sa rehiyon, ito ay 10 beses na nakalipas na 6 na buwan na binaliwala ng isang sasakyang pandagat ng China ang mga babala at mapanganib na malapit sa mga barkong Pranses, British o Amerika habang dumadaan sa karagatan ng Europa. Habang pinahihintulutan ng mga barkong Chino na dumaan sa mga internasyonal na karagatan, ang paulit-ulit lang hindi ligtas na pagmaniobra ay nagdulot ng malubhang alalahanin sa mga kaalyado sa kanluran. Sinabi ng French Defense Minister na si Florence Parly na ang susunod na barko ng China na hindi susunod sa mga babala ay maaaring direktang tamaan sa halip na isang warning shot. Hindi namin kukonsintihin ang mga walang ingat na provokasyon na nagbabanta sa mga sasakyang pandagat ng France at naglalagay ng panganib sa buhay. Dapat utusan ng China ang mga barko nito na sumunod sa mga internasyonal na patakaran ng maritime o harapin ang madilim na kahihinatnan, sabi ni Parly. At ayan, muli ko nga po palang inuulit na yan ay isang karma dahil unang-una, pag bullying ka, ay yan, nangyayari. Talagang ginagantihan ka rin. Yan ba sinasabi bagang may katapat? Kung ikaw ay siga sa karagatan, ay may katapat ka rin. Yun lang, ganun kasimple. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Terong Explain. At ari nga po ay sa kanyang hinango ko din sa kanyang content. Huwag niyo po siyang kalimutan mag-subscribe. At huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel sa Sid Dream Vlog. At ito po, muli ko pong babanggitin ulit. At ito po isa buti at hindi tinamaan. Ito pala isang uri ng barkong ito, isa destroyer or brigates. Malalakas na talaga sandata yan ng mga Navy. Sigurado yung France ay malamang malakas na barko din yun dahil pinakawalan sila ng missile buti hindi talaga sila tinamaan. At mabuti naman at kahit pa paano ay walang nangyaring gulo. Kaya ito'y aral na lamang sa siga. Kung siga ka ay mag ano-ano ka kasi kinatatakutan ng talaga ang China Kaya mga pro-China dyan, mag-isip-isip kayo. Paano hindi ka tatakutan? Mangangamkam yan ng katubiganan. Kung timupa, sinasakop niyang mga yan. Kaya, yan ay isang mulit-muli kong sasabihin. Sabi nga, ay Diyos ko puro day. Ay tigil-tigilin na at mapapahamak. Walang iba sisihin kundi sila laang. Magsisisihan yan darating ang panahon sa ginagawa nilang kalokohan. Yung mga nasa tagiliran na siya.